nangangatog, mahapdi na mamanhid, o pakiramdam na para kang naglalakad sa basag na bubog. Pamilyar ba ito sa iyo? Isa sa bawat 4 na Pilipinong may edad na 70 pataas ang nabubuhay sa ganitong kondisyon, at narito ang bagay na madalas ipagkamali ng karamihan, naghahanap sila agad ng gamot na iinumin. Ngunit napatunayan ng mga mananaliksik na ang tamang ehersisyo ay aktwal na nakapagpapabuhay muli ng mga nerve fiber o hibla ng nerves. Nakita nila ito sa ilalim ng mikroskopyo sa pamamagitan ng mga skin biopsy. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang 6 na simpleng ehersisyo sa bahay na gumagawa ng eksakto niyan. Hindi mo kailangan ng gym, sapat na ang isang upuan at 15 minuto bawat araw. Ang iyong mga peripheral nerves ay parang mga kable na tumatakbo mula sa iyong gulugod, pababa sa iyong mga paa at daliri. Sila ang nagdadala ng mga signal ng sakit, temperatura at ang pakiramdam kung nasaan ang iyong katawan sa espasyo. Kapag ang mga kable na iyon ay nasira, ang signal ay nagkakagulo. Ang iyong utak ay nakakatanggap ng ingay sa halip na impormasyon. Diyan nanggagaling ang hapdi, pangangatog at pamamanhid. Ang pangunahing sanhi nito ay diabetes na pinagmumulan ng 40% ng lahat ng kaso ng neuropathy. Ang mataas na asukal sa dugo ay literal na nagdidikit-dikit sa mga protina ng nerves sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na glycation. Ngunit hindi lang ito dahil sa diabetes. Ang alak ay direktang lumalason sa mga nerves at humaharang sa pagsipsip ng vitamin B1. Ang mababang vitamin B12, lalo na kung umiinom ka ng metformin o omeprazole, pati na ang chemotherapy, mga sakit na autoimmune, labis na katabaan, at sa 30% ng mga kaso, hindi kailanman nahanap ng mga doktor ang sanhi. Tungkol naman sa mga supplement, paikliin ko to, ang may pinakamalakas na ebidensya ay ang alpha-lipoic acid, 600 milligrams bawat araw. Isang serye ng mga clinical trial na tinawag na Sydney at Nathan ang sumubok nito sa daan-daang pasyente at nalaman na nabawasan nito ang sakit at pangangatog ng tarta hanggang 50%. Vitamin B12. Ipasuri ang iyong antas nito lalo na kung gumagamit ka ng metformin. At narito ang isang bagay na nakakagulat sa marami. Ang vitamin B6 sa dosis na higit sa 50 milligrams bawat araw ay aktwal na nagiging sanhi ng neuropathy. Suriin ang iyong mga supplement. Ang lahat ng mga link ng pananaliksik ay nasa description sa ibaba. Ngayon, dumako na tayo sa dahilan kung bakit ka narito. Noong 2015, kumuha ang mga siyentipiko ng mga skin biopsy mula sa mga pasyenteng may neuropathy bago at pagkatapos ng isang programa sa ehersisyo. Ang mga hibla ng nerves ay nagsimulang tumubo muli. Hindi lang ito basta medyo bumuti ang pakiramdam o tila nag-improve. Ito ay aktwal na mga bagong dulo ng nerve sa balat na nakikita sa ilalim ng mikroskopyo. Aling mga ehersisyo ang gumawa niyan. Iyon ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Ang mga aktwal na ehersisyo ay 6 na hinati sa 3 grupo, cardio, balance at footwork. Lahat ay magagawa sa bahay gamit ang upuan. Ang cardio ang pundasyon. Ito ang nag-udyok sa pagtubo muli ng nerves sa pag-aaral ni Singleton. Kung wala ito, ang ibang mga ehersisyo ay magbibigay ng mas kaunting benepisyo. Ang layunin ay 150 minuto sa isang linggo, paglalakad, stationary bike, paglangoy o anumang epektibo at komportable para sa iyo. Paikliin ko ito dahil direkta naman ito piliin ang kaya mong gawin at gawin ito ng regular. Ngunit gusto kong ipakita sa inyo ang isang cardio exercise na magagawa mo sa loob ng bahay nang hindi na lumalabas, lalo na kung masama ang panahon o pakiramdam mo ay hindi matatag ang iyong mga paa. Maupo sa isang matibay na upuan. Tuwid ang likod at huwag sumandal sa sandalan. Simulang itaas ang iyong mga tuhod ng salit-salit na parang nagmamarcha sa pwesto. Isama ang iyong mga braso. Ang kabaligtarang braso ay dapat umuugoy paharap sa bawat hakbang. Ang bilis ay dapat sapat upang medyo bumilis ang iyong paghinga, ngunit kaya mo pa ring makipag-usap. Magsimula sa 3 minuto.
Magdagdag ng 1 minuto tuwing makalipas ang ilang araw hanggang sa maabot ang layuning 10 hanggang 15 minuto bawat sesyon 2 beses sa isang araw. Magbibigay iyon sa iyo ng 20 hanggang 30 minutong cardio araw-araw at ang panganib mong matumba ay 0. Ang cardio ang nagpapasimula ng paggaling. Ngunit narito ang problema, mga sirang nerves ay nahihirapang maramdaman kung nasaan ang iyong mga paa. Iyan ang pangunahing dahilan kung bakit natutumba ang mga taong may neuropathy. Ang susunod na 2 ehersisyo ay maaring magligtas sa iyo mula sa pagkabali ng balakang. Literal. Ginugulo ng neuropathy ang tinatawag na proprioception o ang pakiramdam ng iyong katawan kung nasaan ito sa espasyo. Hindi mo maramdaman ang sahig sa ilalim ng iyong mga paa gaya ng dati. Hindi nakakakuha ang iyong utak ng sapat na impormasyon upang itama ang iyong balanse sa tamang oras at ang resulta ay pagkadapa. Para sa isang taong lampas 60 ang pagkadapa ay madalas mga hulugan ng bali operasyon at buwan ng pagkawala ng kakayahang kumilos. Tumayo sa likod ng isang upuan at ilagay ang 2 kamay sa sandalan nito. Ilipat ang iyong timbang sa iyong kanang paa. Itaas ng bahagya ang iyong kaliwang paa mga 1 pulgada lamang mula sa sahig. Iyan na iyon. Manatili sa posisyong iyon. Ang layunin ay 30 segundo sa bawat binti. Ngunit kung 5 segundo lang ang kaya mo sa ngayon, ayos lang yon. Magsimula doon, 3 beses sa bawat panig. Kapag naging madali na ang 30 segundo, alisin ang 1 kamay sa upuan at pagkatapos ay parehong kamay. At kapag naging komportable na yon, ipikit ang iyong mga mata. Diyan mangyayari ang milagro. Kapag nakapikit ang iyong mga mata, inaalis mo ang iyong visual safety net. Napipilitan ng iyong katawan na umasa ng eksakto sa mga nerve pathways na nasira at magsisimula silang magtrabaho ng mas matindi. Parang pinagbubuhat mo ng mabigat ang isang mahinang kalamnan. Mahirap ito sa simula ngunit lalakas din. Huwag magmadali. Mapapansin mo ang pagkakaiba sa loob ng 2 linggo ng araw-araw na pagsasanay. Tumayo nang ang mga paa ay magkahanay sa iyong balikat, 1 kamay sa upuan, dahan-dahang ilipat ang iyong timbang pabalik sa iyong mga sakong hanggang sa tumaas ng bahagya ang iyong mga daliri sa paa. Manatili ng 1 segundo. Pagkatapos dahan-dahang gumulong pasulong sa iyong mga daliri sa paa hanggang sa umangat ang iyong mga sakong mula sa sahig. Manatili muli at bumalik. Gawin ito ng 15 beses, 2 set, panatilihing mabagal ang kilos. Hindi ito tungkol sa bilis kundi tungkol sa kontrol. Bawat galaw ay nagpapadala ng signal mula sa iyong mga paa patungo sa iyong utak na nagsasabing, narito ako, nararamdaman ko ang sahig, ako ang may kontrol. Ang ehersisyong ito ay gumagawa ng 3 bagay nang sabay-sabay sinasanay ang iyong balanse, pinapalakas ang iyong mga kalamnan sa binti calf muscles at pinupukaw ang mga sensory receptor sa talampakan ng iyong mga paa. 3 sa halaga ng 1. Ang 2 ehersisyong ito, ang pagtayo sa isang binti at ang pag-indayog ay tumatagal lamang ng 5 minuto. Gawin ito araw-araw sa umaga habang nagtitimpla ng kape. Ang balanse ay nagpoprotekta sa iyo mula sa pagkadapa. Ngunit may iba pang nangyayari sa neuropathy. Ang maliliit na kalamnan sa iyong mga paa ay tahimik na nanghihina. Ang mga motor nerves ay humihinto sa pakikipag-usap sa kanila. Ang susunod na 3 ehersisyo ay literal na gigising sa mga dulo ng nerve sa iyong mga paa. Pang-4 na ehersisyo, calf raises sa upuan. Tumayo habang nakahawak sa likod ng upuan. Dahan-dahang tumingkayad sa iyong mga daliri sa paa. Magbilang ng 1, 2 sa itaas. Pagkatapos dahan-dahang ibaba ang sarili. Magbilang ng 1, 2 sa ibaba. Huwag hayaang bumagsak ang iyong mga sakong. Ibaba sila ng marahan. 12 repetitions, 2 set. Magpahinga ng 30 segundo sa pagitan ng mga set. Bakit ito mahalaga, partikular na para sa neuropathy? 2 dahilan. Una, pinapalakas mo ang iyong mga kalamnan sa binti na nagsisilbing parang bomba. Kapag sila ay humihigpit, itinutulak nila ang dugo pataas sa iyong mga ugat.
Kapag sila ay nakarelax, ang sariwang dugo ay dumadaloy pababa sa iyong mga paa. Ang mas maraming dugo ay nangangahulugan ng mas maraming oksiheno para sa iyong mga nerves. Pangalawa, ang bawat pag-angat at pagbaba ay nagpapadala ng proprioceptive signal mula sa iyong mga paa, dadaan sa iyong gulugod hanggang sa iyong utak. Sinasanay mo ang buong nerve pathway mula talampakan hanggang bungo. Kapag ang 12 reps ay naging madali, nasubukan ito sa isang binti lamang. Malaking hakbang ito kaya huwag magmadali. Panlimang ehersisyo paglukot ng tuwalya, towel scrunches, maupo sa upuan. Maglatag ng manipis na tuwalya sa sahig sa harap mo. Ilagay ang iyong nakayapak na paa sa dulo nito. Ngayon, gamit lamang ang iyong mga daliri sa paa, lukutin ang tuwalya palapit sa iyo. Iunat ang mga daliri, sunggaban ang tela, pigaan at hilahin. Gawin ito ng 10 beses sa bawat paa, 2 set. Sa una, pakiramdam mo ay hindi nakikinig ang iyong mga daliri sa paa. Ganap na normal iyon. Ang pakiramdam na yon, ang mismong punto, pinapagana mo ang mga nerve muscle pathways na matagal nang hindi nagagamit. Sa bawat sesyon, magiging mas madali ito. Ang iyong utak ay literal na muling nag-aaral kung paano kontrolin ang mga kalamnan na ito sa pamamagitan ng anumang hibla ng nerves na gumagana pa. Gusto mong gawin itong mas mahirap? Sa halip na tuwalya, kumuha ng maliliit na bagay gamit ang iyong mga daliri sa paa tulad ng mga marmol lapis o barya, mga 5 piso o 10 piso. Ilipat ang mga ito mula sa isang tumpok patungo sa isa pa. Iyan ang tinatawag na fine motor control. Para sa iyong mga paa, ang advanced na bersyon. Ika-6 na ehersisyo, pag-ikot ng bukong-bukong at ang alpabeto, maupo. Itaas ng bahagya ang isang paa mula sa sahig. Ipaikot ang iyong paa ng 10 beses pa kanan at 10 beses pa kaliwa. Gawin ito ng dahan-dahan at sa pinakamalawak na galaw na kaya mo. Damhin ang paggalaw ng bukong-bukong. Ngayon, ang masayang bahagi gamit ang dulo ng iyong hinlalaki sa paa, isulat ang mga titik ng alpabeto sa hangin A, B, C. Huwag magmadali. Ang bawat titik ay isang kakaibang landas na nagpapagana sa mga kalamnan ng iyong binti at paa mula sa iba't ibang anggulo. Ayan na ang 6 na simpleng ehersisyo. Ngayon, gawin natin itong isang madaling pang-araw-araw na routine. Hindi ito isang komplikadong programa na kailangang isulat, kundi isang gawin na madaling tandaan. Araw-araw, 15 minuto, 3 bahagi. Unang bahagi, warm-up, marcha habang nakaupo, 5 hanggang 10 minuto. Iyan ang iyong cardio base kung saan bibilis ang paghinga, dadaloy ang dugo at magkakaroon ng oksiheno ang iyong mga nerves. Ikalawang bahagi, balanse. Pagtayo sa isang binti ng 3 segundo sa bawat panig, 3 round at pag-indayog mula sakong hanggang daliri ng timtim beses 2 set mga 3 hanggang 4 na minuto sa kabuuan. Ikatlong bahagi paa, calf raises na 12 reps 2 set, paglukot ng tuwalya na 10 bawat paa at pag-ikot o alpabeto na 10 bawat paa, mga 4 hanggang 5 minuto sa kabuuan. At kung kaya mo at maganda ang panahon, maglakad sa labas ng 20 hanggang 30 minuto sa relax na bilis. Karagdagang benepisyo iyon, ngunit hindi nito pinapalitan ang iyong routine sa bahay. May 3 tuntunin para magtagumpay ito. Una, magsimula sa kalahati. Kung sinabing 12 reps, gawin muna ang 6. Kung 30 segundo magsimula sa 10. Hindi gusto ng nerves sa mabigla. Gusto nila ang unti-unti, magdagdag ng kaunti bawat linggo. Pangalawa, gawin ito araw-araw. Mas mahalaga ang pagiging regular kaysa sa tindi ng ehersisyo. Ang 15 minuto araw-araw ay mas mabuti kaysa sa 1 oras minsan sa 1 linggo. Mabagal gumaling ang mga nerves, ngunit ang patuloy na pagsisikap ang nagpapanatili sa proseso. Pangatlo, suriin ang iyong mga paa pagkatapos ng bawat sesyon para sa anumang paltos pamumula o maliliit na sugat. Kapag hindi mo nararamdaman ang sakit, maaaring mangyari ang pinsala nang hindi mo nalalaman. 1 minuto ng pagtingin at ligtas ka na. Ipinakita ng siyensya na ang mga nerves ay maaring tumubo muli. Hindi tayo nang huhula rito. Kaya hindi ito basta hype o magandang ideya lang. Ito ay totoong bagay.
At iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang 6 na ehersisyong ito dahil ang kailangan lang ay isang upuan, 50 minuto sa isang araw at paggawa nito ng may katapatan. Bukod pa rito, ipasuri ang iyong B12 at asukal sa dugo. Itanong kay Dr. Nathan Gutierrez ang tungkol sa alpha-lipoic acid. Kumain ng isda at mga gulay, bawasan ng asukal at trans fats. Ang neuropathy ay hindi isang sentensya ng kamatayan. Ito ay isang hamon. At ngayon mayroon ka ng plano para harapin ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin ang like button. Nakakatulong ito upang mahanap ng ibang tao ang impormasyong ito. Mag-subscribe sa Alaga sa Katawan kung gusto mo ng higit pang ganitong mga paliwanag. At mag-iwan ng komento alin sa 6 na ehersisyo ang susubukan mo muna. Binabasa ko ang bawat isa sa inyo. At pakiusap, kumonsulta muna kay Dr. Nathan Gutierrez bago magsimula, lalo na kung mayroon kang sugat sa paa, malubhang pagkawala ng pakiramdam o seryosong problema sa balanse. Ang lahat ng mga pangagham na basehan ay nasa description sa ibaba.